Sobrang chaotic. But, oh, my gosh, maku-culture shock talaga kayo dito, promise. Look, ito yung Durbar Square. Ang ganda. Woo! So, grabe. Ito yung mga pinapangarap ko lang dating puntahan. Tapos ngayon, nandito ka mismo. So, paano mo hindi maiisip na you are so blessed, di ba, kapag gano'n? Hello, Melgoers all over the world! And yes, by this time, alam nyo na nandito tayo sa may Kathmandu, Nepal. So, right now, mag-8 o'clock na yata. So, nandito tayo ngayon sa may Tamil area. Itong Tamil area, ito yung parang walking street ng Thailand. Nandito lahat ng ganap kapag kagabi, maraming restaurants at maraming bars. At syempre, sa episode na to, bibigyan na namin kayo ng first impression namin dito sa may Kathmandu, Nepal. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, mag-subscribe na po kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Belle! I just want us to go. So, nandito pa rin tayo, of course, sa may aming hostel, ang Flak Hostel. So, pinakita na namin to sa inyo. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo lang yung una naming vlog, nagkaroon kami ng room tour. So, nandito tayo sa may pinaka-rooftop restaurant. So, bago tayo lumabas, bigyan namin kayo ng first impression dito sa may Kathmandu. Siyempre, kumain muna tayo rito. Bukod sa napakagandang view nga na yan, nakikita nyo naman, di ba? Ayan. So, eto pa yun. Meron din sila ritong restaurant na pakiramdam ko lang. Pakiramdam ko naman mukha namang masasarap. Kasi the way talagang ibida ng mga, tawag ba siya na waiter, parang waiter sa atin. So, mukha naman. So, ito, umorder kami. Inuna na kaagad namin yung pinaka-sinasabi nila, pinaka-nire-recommend nila. Ito yung Nepalese pizza. Ayan. So, actually, dito siya nakalagay. So, itong Nepalese pizza, ito yung crust niya. Yung crust niya yung parang sa may shawarma. Yung pita ng shawarma, manipis na manipis lang. Tapos, egg, and then chicken. Tapos, eto, meron siya ditong, yung kulay green na to. So, actually, para siyang hot sauce. Ayan, para siyang hot sauce. So, ilagay natin siya. Tinikman ko na siya kanina ng solo. Muntik na ako masok. Kasi, hindi pala dapat ganun. So, dapat ilalagay mo siyang ganun. Para nga siyang hot sauce. So, titikman na natin siya. So, mukha naman siyang masarap. Actually, kasi, parang Indian food din. Tikman na natin. In fairness. Masarap talaga siya, guys. So, siguro kung medyo kulang lang, kung ako lang siguro mas kakapalan ko lang ng kaunting-kaunti yung crust. Kasi sa atin, sanay naman ako, o sanay naman kami nagtitin crust. Pero, eto, ang OA ng pagka-tin niya, parang wala na talaga siyang crust. So, parang ang kinakain mo talaga na mismo, yung pinaka-chicken at saka yung pinaka-egg niya, yung pinaka-toppings na mismo. So, kakain lang tayo. And then, mamaya, lalakad na tayo sa may Tamil. And then, yung isa sa may pinaka-excited akong puntahan dito sa may area na to, yung Durbar Square. So, this is it, guys! Lalabas na tayo. So, ano ba yung first impression namin dito sa may Kathmandu? Unang-una, umaalog yung lupa. Oo, pakiramdam namin palagi lumilindol. Umaalog yung lupa, pero nahiya naman kami magtanong. Or baka kasi may jet lag lang kami. Social. Oo. Tapos, pangalawa, sobrang lamig talaga, guys. Grabe, kailangan namin bumili ng gloves. Tsaka yung sa tenga talaga. So, lakad lang tayo. So, if ever madadaanan natin ngayon, yung Tamil, at saka naman yung Durbar Square, yung Tamil, parang yun yung pinaka, ano ba tawag sa mga, yung parang walking street, yun. So, parang yun yung walking street dito sa may Kathmandu. So, nandun yung mga restaurants, nandun yung mga hotels pa. So, doon siya. Actually, etong hostel namin, part na rin siya ng Tamil. Pero nasa may medyo loob kasi kami. Oh my gosh, ayun pa pala, guys. Grabe. As in, ang talaga ng mga sasakyan dito. Ang leet-leet nitong kalsada, ganyan talaga sila. Promise. Bis magpaandar. Oo. Plus, super duper yung traffic. Yung papunta dito sa may hotel from airport, sa totoo lang parang nasa may 10 to 15 minutes lang dapat. Pero, nang dahil sa may traffic, parang aabutin ka talaga ng kulang-kulang 1 hour. Ganun talaga siya.
So, super traffic na talaga. So, totoo ang balita. Ganun talaga siya. So, isa pa sa may balita talaga, ano din daw dito, polluted. Pero, in fairness naman, wala pa naman kaming, hindi ko na kasi alam kung ano ba itsura ng polluted. So, kasi, yung itsura niya kasi talaga, yung nakikita niyo ba? Kasi para talaga siyang lumang-luma. Para tayong, para akong bumalik sa 1970s. Ito, totoo lang ha. Ano siya? Chaotic din siya. Magulo din siya. To be honest. So, kaya nga, sabi ko kay Enzo, bago kami mag-India, ipiprepare ko muna yung sarili namin. Gusto ko muna makapunta ng, it's either Kathmandu or ng Colombo sa may Sri Lanka. So, mas napili ko na nga lang tong Kathmandu. Tingnan yung kuryente nila, guys. Oh, di ba? O para rin sa atin, sa Salabet, natawag siya. Spaghetti ano? Ayan, diba? Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba? Spaghetti wire yata. Ayan. So, ganun siya. Grabe, ang lamig talaga. Grabing lamig pag humahangin. Oo. Ang bibilis pa ng sasakyan. Ayan, diba? Tapos, ang totoo, makukulture shock ka rin kaagad. Sa may simula pa lang, alam nyo kung saan? Sa eroplano pa lang, di ba? Kasi, yung mga kasakay namin kanina, karamihan, lahi na nila. At saka iba, Indians siguro, ganyan. Konting-konti lang yung foreigners, parang wala pang 10. Kasama na kami doon. So, alam nyo guys, grabe, nagmukhang bus yung namin. Nagmukhang bus yung plane namin. Kasi talagang grabe. Sila, maingay. Yung daw sila magkwentuhan, may tayo ng tayo. Hello? Meron tayo ng tayo, merong lakad ng lakad. Kahit naka-aning seatbelt sa hangin. Oo, ganun talaga. Ang ingay talaga kanina, ang gulo. Para talaga kaming nasa bus, ganun talaga. So, daw pala mga culture siya ka na. Kaya sabi ko kayo, sure ako pagbaba natin. Alam ko na-expect natin. Pero don't get us wrong guys. Ang babait so far So first impression pa na naman, mababait sila. In fairness, wala pa naman kaming kahit yung sa hotel namin, yung mga waiters dun din sa hotel namin, and then yung mga natatanungan namin, mababait naman sila. In fairness naman. Palapit na tayo ng palapit sa Durbar Square. And ayan na, pagulo na rin tayo ng pagulo. Ang dami kasi talagang sasakyan. So, tawid ka lang ng tawid. So, ganun siya. Medyo magulo talaga siya. In all fairness. Tapos, ngayon ay 4:30 na. Tingnan nyo guys, matama pa ako. So, magulo talaga siya. Ayan, nakikita nyo ba? Woo! Pero ito yung mga experiences na na hindi mo naman to daily na experience. And gaya nga ng sinasabi namin sa inyo, ito yung way of traveling na gusto na namin. Kasi nga, mas nararamdaman mo yung vibe, mas nararamdaman mo yung buhay talaga ng mga locals, yung lugar na yun. Hindi yung punta ka lang ng punta sa mga tourist spots, ganyan. So ito, ang dami rin dito mga paninda. Nasa na ba sa Enzo? Mag-isa na lang yata ako. Sa Enzo yung may dala ng Google Map. Pero siya yung nasa ulihan. So tingnan nyo guys papakita ko sa inyo yung mga ibang establishments dito. Hello! Guys, so tingnan nyo naman Hindi ko alam kung saan ang gagaling tong tubig na to. Ayun, tumutulo. So anyway, so ito. Tingnan nyo to guys, kung gaano na siya kaluma. Ayan. Diba? So, ang luma talaga na dito guys. Pero yun nga, luma pero ang ganda sa may paningin ko. In all fairness sa So guys, ito na. Mas pagulo na ng pagulo. Wala na talaga kami halos madaanan. Ayan. Nagahalo na yung sasakyan at saka yung tao. Ayan. At tapos ako vlog pa ako ng vlog. So ito siya guys. So parang nandito tayo sa may market. Kasi ito na yata yung Durbar Square, hindi ba? Kaharap ng Durbar Square. Medyo nagmamadali pa kami kasi based sa may Google Map, hanggang 5 o'clock lang siya. 4:30 na yata. So baka hindi namin maabutan. Naririnig nyo pa ba ako? Puro busina na. Ayan guys. Woo! Sobrang chaotic. But, my gosh, maku-culture shock talaga kayo dito, promise. So after nitong Kathmandu, feeling ko,
mas magiging ready na ako sa may India. Kasi more or less, baka kahit papaano, masanay na. Kasi namin ako nasa may Durbar Square na kami. Pero ito, meron ditong stupa, guys. Ganda, oh! Diba? Tapos tingnan nyo na may mga pigeon sa kanila, guys. Oh. Diba? Napaka-normal. Ang dami, nagliliparan lang sila na nagliliparan dyan. So, ito yung pinaka-stupa, guys. Hello! So, ayun na, guys. Oh. Look! Oh, ang daming pigeons, guys. So, another stupa, guys. Here, meron din dito parang temple. Grabe, ang dami ng tao, guys. Kahit yung mga parang police na traffic enforcer, hindi na rin kinakaya. Kasi tignan nyo, oh. Diyos ko, halos sa ano na rin talaga. Sa mga vendors na yata dumadaan. Grabe! Sobrang dami talaga ng tao at ng sasakyan. Usually mga motor lalo. Ang dami. So tara! Hey! Grabe! Ayan o, traffic guys. Pero parang hindi niya na rin kinakaya. Ang dami kasi talaga. Guys, papasok na tayo ng Durbar Square. Grabe, ang daming tao talaga. Diyos ko! Sorry ha! Baka mamaya mainis na kayo sa akin. Kasi nagugulat talaga ako. So, ito naman yung gusto ko. Yung naku-culture shock ako. Kasi nga, yung mga pinupuntahan natin sa Southeast Asia lalo, parang pare-pareho lang. So, ito naman, ibang-iba talaga siya. Pero yun nga lang, nagugulat lang talaga ako. So, sobra siya nakaka-culture shock. Kasi grabe, ang dami talaga tao, ang gulo. Parang ganun. Tapos, parang sa isang iglap na iba yung mundo ko. Tapos galing pa kami ng Kuala Lumpur na from modern na modern. So gano'n talaga, grabe. So guys, this is it. Naiyak na naman ako. Char. Grabe, ito na naman yun. Alam niyo yun, yung kapag ka kasi diba, kapag nagre-research ka, ganyan, nanonood ka ng mga vlog, ito yung mga pinapangarap mo lang na mapuntahan. Tapos ngayon nandito ka na mismo, guys. Look, ito yung Durbar Square. Ang ganda. Look. So grabe. Ito yung mga pinapangarap ko lang dating puntahan. Tapos ngayon nandito ka mismo. So paano mo hindi maiisip na you are so blessed, di ba, kapag gano'n? Ang ganda niya, guys. Diyos ko. Hindi ko alam kung bakit ko siya na-appreciate kasi nga siguro baka luma ako nung unang panahon. Kasi tignan nyo naman, guys, paano hindi ano tawag doon, hindi ka mababalik sa nakaraan. Eh look, ang luma nung itsura. Oo, grabe, ang ganda talaga. So ayan, so sobrang lamig talaga, guys, grabe. Pero alam niyo, pinilit pa rin talaga namin, nagpicture pa rin kami. Tapos naupo lang kami dito ng matagal. Kasi ang sarap namang maupo. Kaya nga lang talaga sobrang lamig talaga, promise. So ngayon, eto na yun, harap na tayo ng pwede nating kainan. Alam niyo ba na pinakasikat na pagkain dito, yung momo. Kaya lang, dalawang uri kasi yun eh. Actually tatlo, merong vegetarian, merong chicken, and then yung pinaka-exotic para sa atin ha. Kasi hindi naman tayo kumakain ng buffalo. So hindi ko alam kung sa Enzo itatry niya. Ako hindi ko talaga gusto. So ayan na oh. So dito tayo. Guys, tignan nyo naman kahit itong ganito. Pasok kami aso. Napaka-ano niya oh. Napaka-authentic din na itsura. Ayan. So tignan natin. Ano kung nagagalit sa akin yung parang naano naman sila pag may nagbablog. Ano ba? Hindi naman na-amaze. Na-amaze ba? Parang gano'n naman. Parang kumikitak yung mata niya. Parang nagugulat naman sila sa akin. Although dami ko naman na nakikitang nagbablog dito. So anyways, balik tayo sa Tamil. Tingnan nyo guys, oh. Gabi na ha. Anong oras na, bes? Anong oras na ba? Pero baka kasi dito sa screen nyo maliwanag. 5:47. O 5:47. Pero dito madilim na. So yung nakikita nyo ngayon, ano to, artificial lang. Charot! Hindi kasi nga, di ba? Yung camera kasi natin, meron siya nga yung ano, pang low light, parang something like that. So ito na yung Durbar Square. Ganda guys. Oh, Diyos mio. Tapos tingnan nyo naman, pati dito, oh, ang luma-luma na rin tignan. No? Guys, ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Tinitignan ko sa monitor para sure ako makikita nyo.
Di ba ang ganda? Tignan na tayo guys, hanap tayo ng pwede natin kainin. Para naman, kompleto yung first day pa lang natin. Yes. Na-experience na kaagad natin yung food nila, yung vibe, ganyan. So, tignan nyo naman guys, oh. So, ito na itsura niya kapag paggabi na. So, mas nabubuhay pa siya lalo. Grabe ang lamig! Diyos ko! Sanay naman tayo sa ano, no? Yung lamig nung aircon. Pero iba kasi yung lamig talaga ng totoong lamig. Yung hindi artificial. Kasi for example, yung aircon, pagka 16 degrees, yung pinakamalakas, or pinakamalamig, 16 degrees yun na yun. Ito kasi hindi. Naiiba-iba talaga siya. Tapos syempre, pagka aircon, pwede mong hinaan. Ito Tsaka mali. syempre, pag aircon sa bahay, pwede ka magkugot. Oo. Grabe. So, ayan, di ba? Ay, naku. Sa totoo lang, ha, parang ano, na-inlove na naman ako ng bagong lugar. Kung naka-inlove talaga dito. Kasi, yun nga, iba yung culture. Parang alam mong ang layo-layo mo sa totoong buhay. Paano ba? Ang hirap kasi explain. Kasi ito Hindi, naman... ang layo sa nakasanayan. Oo, sa nakasanayan, parang ganun. So, pakiramdam ko kung mag-isa ako, medyo baka mahirapan ako mag-adjust. Kasi nga, iba talaga guys, promise. So, kung katulad ko kayo na parang medyo gustong-gusto mag-travel pero laging may worries, laging may anxiety. So, siguro hindi. Kailangan talaga may kasama kayo. Kasi kung mag-isa ako, baka medyo grabe talaga yung magiging... Magkakangkatalan daw. Oo, tsaka yung culture shock sa akin, baka bonggang-bongga. So, ngayon, hindi naman. Kasi may kasama naman tayo. Guys, isa pa sa mga makikita nyo dito kapag naglakad-lakad kayo, marami ritong mga shake. Ayan, yung mga fruit shake talaga. As in, totoo talaga siyang fruit, guys, ha. Hindi siya fruit shake. Hindi siya flavor. Ayan, katulad na apple. Tapos meron dito, ano ba to? Oranges. Ano? What's this? Lemon. Okay. And then, ayun o, lahat ng klase ng fruits meron dito. Ayan, may pineapple. So, sa Enzo, anong binili mo? Mango shake. So, sa Enzo, mag-mango shake naman muna siya. So, ako, hindi nga talaga ako mayon sa ganyan. Ayoko ng mga prutas na ginagawa mo siya. Ito na, guys! Ito yung mango shake niya. Masyadong shake daw, so parang naging juice na siya. Actually, ano ba binili mo? Shake ba juice? Shake. Shake, oo. Pero yun nga, parang juice sa kanya. So, tikman mo na. How is it? Overripe na mangga. So, parang overripe mango daw yung lasa. Oo. So, ayan. So, at least diba minatikman na siya. So, lakad lang tayo. Okay na rin doon na medyo mano. Kasi kung mayelo to, ay Diyos ko, baka malamang manginig ako talaga. Oo, kasi ang lamig naman kasi talaga. Actually, bigla ko tuloy naisip magsinigang. Kasi talagang ang lamig talaga, guys. Diyos ko. Alam niyo yung magulo, pero masaya. Ang hirap i-explain kasi talaga nung ganun eh. Hindi mo talaga siya ma-explain kapag nandun ka sa may isang lugar. So, kung hindi kayo sanay sa ganun, yung magulo, tapos maingay, so maybe, etong Kathmandu is not for you. So guys, ayan, kahanap namin ng makakainan. Napunta kami dito. Parang kami nasa beer house, guys. Kasi tignan nyo naman, oh. Diba? Pakita mo pati yun dun sa may bar. Ayan, oh. Diba? Para kami nasa may beer house. So, in order namin, magmomomo ka agad kami, pero hindi namin kaya itry yung buffalo, guys. So, chicken na lang para safe. So, hindi kami masyadong guys, sa pagdating sa may pagkain, hindi kami adventurous. Oo, ang boring namin, no? And then, nag-chicken rice din kami, or fried rice. Tapos, nag-drinks lang. So, hindi kasi namin alam kung gaano kalaki yung mga servings. Baka mamaya kasi malaki. Madali naman magdagdag. Actually, mas mura dito. Guys, dumating na yung chicken momo natin. Ayan, umuusok pa. And then, ito, paparating naman na yung chicken fried rice. Ito naman yung chicken fried rice, guys. Ayan. So, chicken na fried rice lang pala talaga siya. Wala pala talaga siyang buong chicken. And then, ito na yung chocolate ko, yung hot chocolate ko. So, totoo lang, guys, hindi na rin malamig na rin kaagad. Kakaserve lang malamig na rin kaagad. So, parang lahat to, guys, wala pa tong wala pa tong 400 pesos. Hindi, baka nga wala pa tong 300 pesos. So, ganun lang siya kamura. Guys, ito na yung chicken. Ayan. Parang siyang gyoza sa atin. Pero, titigman natin kung sino yung lasa. So, sinawsaw ko na siya rito. Maanghang din siya. Ayan siya. Nakikita nyo ba, guys? Tikman na natin. For me, ha,
gyoza. Yun nga siya. Lasang-lasang gyoza nga talaga siya. So, ang maganda rito, mainit na mainit talaga siyang isi-serve. So, ganun siya. So, ito siya, guys. Sarap niya, in fairness. Pwede natin siya iulam dito sa may fried rice kasi wala parang ulam yung fried rice. So, syempre, yung fried rice dito, for sure, ganun din naman yung lasa. Pero marami rin pala yung servings. Tapos, ang maganda kasi sa kanila, guys, kahit sa mga Indian food, saan pa ba? Sa may Maldives, yung nag-Maldives kami, kasi parang Sri Lankan food yun. Yung rice kasi nila talaga iba. Diba? Buhaghag. Ang ganda ng butil. As much as possible, ipapakita namin sa inyo lahat ng journey namin dito. Hindi namin kayo titipirin. Kasi minsan lang naman tayo rito pupunta para just in case, di ba? Magkaroon din kayo ng idea na safe bang pumunta dito, maganda ba talaga dito. Na minsan kasi kapag nag-isip tayo mag-travel, naisip natin South Korea, Japan, ganyan, Thailand. So, at least kami, nabibigyan namin kayo kahit papaano ng ibang option. Anong oras na? It's 8 o'clock. So, kanina, yung dinaanan natin, dumalang tayo sandali sa may Tamil. Pero yung pinakadinaanan natin papuntang Durbar Square ay Azan Bazaar. Azan Bazaar. So, ngayon, nandito ulit tayo sa Tamil ngayong gabi. So, ito siya. Marami pa ring paninda, buhay na buhay. So, ang titignan naman natin, para kumpleto yung first impression natin dito sa may Kathmandu. Siyempre, pati yung nightlife titignan natin. Meron ba ritong nightlife? So, titignan natin. At kung meron, mahilig din ba silang uminom ng alak? Ano ba? May disco ba dito? May bar ba rito? So, lahat yan titignan natin ngayon dito. So, ito yung itsura ng Tamil at night. Ganyan siya. So, ang dami pa rin bukas, guys. It's 8 o'clock. Ngayon ay nasa may mga 6 degrees, no? 6 degrees pala naman. At ito yung first night namin dito. Inilaban talaga namin. So, hindi pa nakaka-adjust yung katawan namin sa lamig. So, sobrang lamig talaga. Ayan, no? Nag-gloves na kami. Bumili na kami kagad ng gloves. Ang nakakano dito sa may Tamil, no? Usually, yung mga bar na rooftop bar lahat, no? Ayan, no? Kadalasan rooftop bar. So, yung makikita nyo mga bars nasa may rooftop. So, hindi naman kami uminom na Enzo. So, tignan natin kung saan tayo makakatambay na hindi naman tayo mag-aalak. Yung kapi-kapi lang. Alam niyo naman kami, kapi-kapi lang kami. Nandito yung mga hilera ng mga restaurants, nandito yung hilera ng mga bars, ng mga hotels, and of course, marami ritong money changer. And then, marami rin ditong ATM machines. Ayan. Kasi sabi ko lang, guys, ito na kaagad. Oh. So, dito. So, yes, guys, may ATM machine naman dito sa may sa may Kathmandu. So, guys, diretso lang tayo. Lakad-lakad pa rin tayo dito sa may Tamil area. So, nakita nyo naman, guys, gabi na, pero ang sikip-sikip pa rin ng daan. Hi, namaste. Ang sikip-sikip pa rin ng daan. Diyos ko, matasagasaan ka talaga rito kapag katulad ko kayong syusyonga-syonga. So, lakad lang tayo kasi gusto namin sa inyo ipakita kung meron ba rito mga nightlife. So, pupuntahan natin. Actually, wala pa kami nakikita, pero tama din naman. Sabi ko sa inyo sa Enzo, ano din po minsan mag-isip eh. Kasi nga naman, yung mga bar, nasa may parang rooftop. So, paano nga namin makikita? So, kailangan namin umakyat. Eh, ang pangit naman na umakyat kami. Tapos, hindi naman kami iinom. Baka naman... Batuhin tayo ng main. Batuhin kami. Karating na namin yung dulo-dulo. Wala kaming nakita. I mean, meron nga kasi mga bars. Kaya nga lang nasa itaas. So, ayaw naman namin umakyat. So, at least kahit pa paano may idea na kayo. So, hindi ito yung parang sa may Thailand, ganyan. Pero iba pa rin yung vibe dito. Kasi, ano pa rin, gabi na. Pero, ibang-iba pa din siya. Basta, ang hirap kasi i-explain. Yung alam mong nasa ibang lugar ka. I mean, wala siyang kapareho. Hindi mo masasabi na, ay, para lang nang nasa Thailand. Ay, para lang siyang nasa Vietnam. Hindi, iba talaga. Pero ito yung nakakaloka. May lumalapit sa amin, pangalawang beses na, in-offeran kami ng marijuana. Oo, so meron din pala dito. So for sure, hindi yun legal dito. Kasi patago eh. Unlike sa may, halimbawa, sa may Thailand, di ba? Legal siya. So wale guys. So kumain na tayo kanina. So tignan na lang natin kung meron lang tayong kahit papaano makakapihan or shake siguro, whatsoever. Kasi hindi nga kami umiinom or fries lang. Kumbaga pika-pika para lang makumpleto lang namin yung aming first night
dito sa may Kathmandu. And then doon na kami magbibigay sa inyo ng kaunting recap. May pa-recap ba? Akala mo naman. So guys, ito na nga yun. So kahanap namin ng nightlife sa may Tamil. Wala yun talaga kaming napuntahan. Actually, meron namang mga nag-i-invite. I mean, meron kasing mga nasa ibaba. Tapos papakyatin ka sa taas. Meron nga daw yung parang, ano tawag nila? Dance floor. Dance floor. Dance floor. Kaya syempre, hindi naman nga kami umaakyat. Because nakakahiya naman na hindi naman kami iinom tapos akyat kami, tapos bababa na naman kami. So, ang totoo, pabalik din dito, ito yung literal na ligaw walk. Naligaw talaga kami. Diyos ko, more than 30 minutes kaming naglakad. Nalabas kami sa may parang highway nila or national road nila. Kasi guys, yung Tamil, ano kasi siya? Akala nyo maliit siyang tignan kasi maliliit yung iskinita. Pero ang daming iskinita. So kada likubo maliligaw ka talaga. Iba-iba talaga yung mapupuntahan nyo. Merong dead end, meron namang lalabas ka sa ibang lugar. So parang spider web. Ganun yung itsura. Naman din yung order natin. Ito yung chicken curry. Ayan siya. And then syempre ito yung rice. So hati lang kami na Enzo. And then yung pizza nga. Hindi namin sa ipapakita guys kasi yung pizza, nakita nyo naman na kanina yung pizza. So ito tikman na lang kaagad natin. So ano yung curry nila, katulad din sa may India. Grabe talaga yung kanin nila. Buhag ka. Pakita mo nga best yung kanin kung gaano ka buhag. Oh, diba? Ang buhag. Ang sarap isa nga guys. Isa atin ang mahal na ng beg guys. Tikman na natin. Isa pa. Hindi ko masyado maralasahan yung So anyways, kamusta ba yung aming first impression dito sa may Kathmandu? So unang-una, malamig siya. Kasi pag pumunta kayo rito ng December, January, February, actually January ito yung pinakamalamig. So una, malamig siya. Pangalawa, magulo talaga siya. So doon pa lang, maku-culture shock na kayo. Tapos, sabi nila, polluted daw. So yes, nakikita naman namin. Pero hindi kasi namin alam kung fog ba yun or yung usok na yun ng mga sasakyan. And then, yung sasakyan talaga, grabe. Talagang kapag susunga-sunga ka nga, it's either masasagasaan ka, yung ganun siya. So, yes, nakaka-culture shock siya. Pero ito yung culture shock naman na gusto ko. Yung parang culture shock, pero alam mo naman na kahit pa paano safe ka. So, tsaka ko na sa inyo sasabihin kung safe ba dito. Kasi first night pa lang naman namin. Kumbaga first impression pa lang naman. So, yeah, so from the airport going to our hotel, at naglakad-lakad na kami. So, lahat naman parang smooth pa this time ha. Basta babalitaan namin kayo kasi for sure, by next week siguro or yung last night namin dito, gagawa pa rin naman kami of course ng vlog na parang yun yung magiging guide ninyo. Doon namin sasabihin lahat kung safe ba dito or hindi, masarap ba yung pagkain o hindi. So ayan yung mga abangan nyo at ano ba yung mga pupuntahan pa namin. So again, nandito na tayo sa Kathmandu, panibagong series na naman yung papanoorin nyo. So please samahan nyo kami kasi we are so excited na i-share itong journey na to sa inyo. Kasi ngayon pa lang, grabe, iba ng vibe yung nararamdaman namin. Isa lang ang masasabi ko, ika nga, pag tinignan nyo yung Kathmandu, ito yung masasabi nyo na this is like no other. Charot-charot ko lang yun, naririnig ko lang yun. Yes, hindi mo siya masasabing kamukha siya na ganito, kamukha siya na ganyan. Ibang-iba talaga. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod natin travel vlogs. Bye everyone!